Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, nandito muli tayo sa dagat. Dito po sa karugtong po ng dagat ito. Itong spot na ating pinaglatagan ng ating pamante. Magpapandaw po tayo ngayon ng ating pamante, yung nilatag natin kahapon. Ngayon po ay maaga tayo. Ang oras pala natin ngayon ay alas 6 pasado na po ng umaga. Umalik tayo dito ng maaga kasi mamaya po ay meron tayong pasok sa trabaho. Para bago pumasok sa trabaho, makapanghuli muna tayo ng isda, pang ulam natin mamaya. Ganda ng panahon ngayon. Yun, wala pang araw, pasikat pa lang. Tahimik sa lugar na to. Yun, malayo-layo rin po yung linakad natin simula dun sa ilalim ng tulay. Gumanon pa tayo hanggang dito para makahuli tayo. Dito tayo naglalatag dahil dito po ay wala masyado nakakapuntang tao, madalang. Ayan. Yung mga mangingisda lang po ang nakakapunta dito. Ayan. Malayo. Ngayon po ay nandito na tayo sa spot ng ating nilatagan. Magpandaw na po tayo, umpisa na natin. Medyo malayo-layo lang yung ating nilakad dahil nga dito natin linatag sa malayo-layong lugar dito sa tago para makahuli ng marami. Sa dibdib ko na lang po ulit ilagay yung ating pang video dahil wala po tayong kasama ngayon. Mag-isa rin natin. Meron kayang nahuli si Ren TV. Suot na natin yung ating guantes. Tapos yung lagayan natin nandito na rin. Isabit na lang natin sa atin. Yan. Ito na po yung ating lambat. Oh, medyo malalim pa ngayon dahil kaka-low tide lang. Yan oh, lumubog yung lambat natin oh. Uy, meron agad. May alimango agad oh. Bumungad. Alimango. First catch of the day. Matapang to. Kailangan natin putulin yung sipit ulit, gaya ng ginawa natin nung nakaraan. Yan. Ang hirap kasi tanggalin pagka sa triple net. Ayan o, yung kanyang pinakasipit, ang lalaki. Mag-iagad natin dito sa ating lagayan. Sira-sira man ang lambat. Oh, laki. Laking alimango. First catch of the day. Thank you Lord. Yan. Baka meron pa dito. Malalim ngayon ang tubig. Malalim pa. Baka meron pa dito sa ilalim. Wala na. Let's go. Yan. Kadalasan yung alimango nandito sila sa may lubid, sa pinakailalim. Dahil yan nga yung nadadaanan ng alimango pagka sila ay napapadaan sa ating lambat, sa pinakailalim. Biyaya po dito ay may mga ganitong spot na pwede tayong paglatagan, pangisdaan. Yan. Dito pala sa Taiwan, hindi na natin kailangan ng license sa pangingisda. Mga lumot. Kailangan lang dito ay sa pangingisdaan natin, dun sa talagang pwedeng mangisda. Walang mga nakalagay na signage na no fishing ganyan or prohibited fishing. Pero dito pa ay open naman. Pwedeng mangisda dito. Dahil marami rin po nangingisda dito, especially dyan sa kabila tsaka doon sa baba. Ayan, dito rin kami nagtatrap. Kahit yung mga Taiwanese, dito rin sila naglalambat. Yan yung lambat ng Taiwanese, oh, nakapakaiikot dyan, oh.
Napakahaba nung lambat ng Taiwanese. 1,000 meters yata yan yung kanyang lambat. Ito sa atin ay wala pang 100 meters ito, mga 70 meters lang siguro. Sa kanila mga 1,000 yan hanggang dun sa pinakataas. Talagang yun ang hanap buhay nila paglalambat dito. Kaya ganyan kahaba yung lambat nila. Wala dito ah. Di bali mahaba pa ito, 70 meters po ito. Baka doon tayo makahuli sa mga gitna-gitna. Di maganda. Uy, meron pala dito. Alimango ulit oh. Wow, kalaki naman ito. Ang laking alimango. Oh, yan oh. Ito kailangan natin ulit putulin ng sipit. Baka tayo yung madali. Masipit pa tayo. Ayan oh. Ang taba ng ay, luno pala ito. Luno siya. Maganda-ganda. Pero masakit pa rin makasipit to. Paluno pa lang. Mayroon po tanggalin to, kaya tanggalin na natin sipit. Sumabit-sabit yung sipit niya. Para hindi na magsabit-sabit pa. Ayan o. Wow, ang laki. Lagyan natin sa ating lagayan. Tsaka natin tanggalin itong crabs. Ano, kung saan siya lumusot, saan siya nagsisisiksik. Yan. Yun pong tinatawag na luno. Ayun o, kaya malambot siya o. Ayun o, di ba, napipisil siya kasi magpapalit na po ito. Luno kung tawagin. Lagyan na natin dito sa ating lagayan. Ayun, dalawang alimango na ang ating nahuhuli. Sa alimango tayo jackpot ah. Alimango. Dito kaya meron pa. Ito may tilapia oh. Tilapia. May tilapia oh, na good size oh. Yung mga naririnig nyo pong sasakyan, dito po yan sa expressway yan oh. Dito sa kabila. Pasikat na rin pala yung araw. Expressway. Kaya maraming sasakyan na nadaan at mabibilis. Yun, wala na dito. Dito meron pa. Wala pa naman tayo sa kalahati. Yan. Sa mga balak palang mag-apply dyan sa atin papunta dito sa Taiwan, kasi may mga nagko-comment din. Maganda po dito sa Taiwan. Kaya lang syempre pagdating sa company kailangan din nating wag mag-expect, dahil nga karamihan ng company dito wala din OT. Yung iba maraming OT, so iba-iba po. Yan. Dahil dito sa Taiwan bumabawi na lang tayo sa overtime. Pagka malakas ang overtime ng company, maganda po. Siyempre, mas magandang sasahurin natin, mas malaki. Pag walang overtime naman, tama lang. Dahil may mga binabayaran din tayo, marami ring kaltas. Kaya bago tayo mag-apply, di mas maganda i-make sure natin bago pumunta dito sa Taiwan na may overtime yung pupunta natin na company o yung ina-applyan natin. Minsan kasi pag na-select tayo sa agency, hindi tayo yung nagde-decide kung saan tayo pupuntang company. Eh kung napuntahan natin ay walang overtime, di wala tayong magagawa, no choice tayo. Ito, meron tayong ulit huli.
Ito ay alimango. Pero ito po ay maliit pa tapos babae. Ayan oh. Pakawalan muna natin to, maliit pa. Diyan ka muna. Ito natin banda para hindi na maipit ulit habang tayo nagkukwento. Yan. Kasi marami tayong nagtatanong ng mga viewers natin sa comment. Yan, sa mga gusto mag-apply paano pumunta dito sa Taiwan. Doon po tayo sa agency mag-apply sa Manila. At ang ating agency ay sa City Employment Center Inc. Baka naman. Yan, para may idea po yung ating mga kababayan na nagtatanong. Oh, ito alimango ulit. Mas malaki ito. Oh, laki nga. Malaki-laki ito. Nanggalin na natin yung sipit. Ay, sumabay ito. Palabas na rin pala siya. Isang sipit lang ang natanggal. Dahil palabas na rin naman siya. Ayan na yung haring araw. Laki. Ang laking alimango. Pangatlong alimango. Ba, wala tayong mahuling isda ngayon Nagtago na yata yung mga isda Puro alimango ang huli natin. Pero jackpot pa rin yan. Wala na banda dito. Dito po kasi kaya marami alimango, medyo maputik siya. Tinatapakan natin buhangin at putik naghalo. Oh, ito may isda dito. Tilapia. Yun kunin natin yan, good size. Pangalawang tilapia. Grabe, pinalupa-lupot nyo. Ayan. Nagtago na yung mga isda. Walang huling isda. Wala na masyado dito guys Wala na masyadong isda. Medyo matumal ngayon sa isda. Pero sa alimango jackpot tayo. Uy, ito ulit Uy, mas malaki ito. Kalaking alimango nito Jackpot. Gapalad man to. Ito na yung pinakamalaki natin na lambat dito Ang laki. Malakas ito. Putulin na natin sipit niya. Tanggalin ko lang muna yung mga sipit. Ayan para mabilis natin matanggal to. Nagpalupalupot siya kalalaking sipit. Ito lang ang mahirap tanggalin sa lambat natin. Tapos syempre matagal, tsaka sira-sira na yung lambat natin. Kung saan siya pumasok. Yun, ang laki. Grabe yan nanliit yung kamay ko biruin yung gano'ng kalaki yan. Tapos siguro yung galamay niyan ang haba. Kaya tinanggal na natin. Ito yung pinakamalaki na nating nahuli sa ating paglalambat dito. Lagay natin sa ating lagayan. Ang laking alimango. Binutas niya yung lambat natin. Jackpot tayo sa alimango. May pang benta na. Sila kayo na po bahala dyan magbenta ulit. Sama natin dun sa kanyang mga nahuli. Dahil nag-ilaw daw siya kagabi. Marami daw siyang nahuli na alimango din.
Kilo-kilo din pong nahuli niya sa pangingilaw. Ito meron pa dito. Oh yan oh. Ano to? Tilapia. Ayan oh, nandito na pala yung mga tilapia. Tilapia. Napagod na ang tilapia. Oh yun oh, sarap nito, pang prito-prito. Dito meron pa. Ano ito? Janitor. May nawaling janitor oh. Kaso ito patay naman. Nasa ilalim yung mga alimango eh. Dito malalim na dito. Malapit na rin po tayo sa dulo. At least meron tayong nahuli ng mga isda pa rin, mga tilapia at saka alimango. Labis yung alimango. Pamalit sa ating pang ulam-ulam din. Pag nabenta po yan, kahit papaano ay makakabawi tayo sa pang ulam-ulam, pang budget ba, pambili ng mga ingredients. Hindi naman natin yan binibenta ng mahal. Kumbaga tamang presyo lang din, presyong kababayan. Yan. Si Lucky Brian na pong balang magbenta. Yan. Pamalit-malit ulam lang din o ingredients. Diba? Ayun, hanggang dibdib na po dito ang tubig. Diba? Kung saan malalim mo, dito wala ah. Ay ito, meron dito isa. Ayun oh. Kala ko baramundi na. Tilapia pala. At least meron tayong isda ngayon. Yan o. Ayun. Naku, maabot pa yata yung video natin. Ang video malalim dito. Thank you Lord sa mabiyayang araw. May mga nahuli ulit tayo na maganda-ganda. Wala dito. Dito pala guys sa Taiwan, mahal po ang alimango. Per piraso din dito sa Taiwan pagka bumili tayo, especially dyan sa Fishport. Yung kanina, yung huli natin nahuli na medyo malaki-laki, nasa 600 po yun. Kung bibili natin sa Fishport o 700, ganun po yung presyo nya. Pero kung sa atin dito, sa kababayan natin, para may idea rin tayo, malaman natin, ay mga 300 na lang po yun. 50% yan. Para mabili agad, tapos presyong kababayan din. Hindi naman tayo iba, diba? Wala na dito. Wala na. Last na po yung nahuli natin pala na tilapia. Dito na yung ating pinakadulo ng lambat. Check natin sa ilalim, baka meron pa dito. Wala na talaga. Wala na, nagkamali. Dito na yung dulo. Yun. So ligpitin ko lang po ito. Sa susunod na lang na araw ulit natin ito ilatag para makahuli. Thank you Lord sa mabiyayang araw kasi marami tayo nahuli pa rin. Ayan. Ito po yung ating nahuli oh. Karamihan po ay alimango. Ayun oh, jackpot tayo sa alimango. Siguro nasa 1 kilo din mahigit yung alimango natin. Tapos yung iba po mga tilapia na. Ayun na yung araw, si haring araw. Let's go, uwi na rin po tayo. Hanggang dyan yung tubig oh, hanggang dibdib. Diba? Halos maabot na yung pang video natin. So itabi ko lang po ito sa gilid para makapagpandaw tayo ng lambat. Tapos para mapicturean na rin natin ito pang thumbnail. Gawa po tayong thumbnail ngayon.
Pero baka yung isda po muna ang iluto natin, tapos yung alimango ipabenta na lang natin kay Lucky Brian, kasi si Lucky Brian po ay marami siyang kakilala na pwedeng bumili. Yan. Tapos may nahuli din siya sa pangingilaw nga kagabi, isama niya na lang para meron tayong pangdagdag rekado, pangbili-bili ng rekado, di ba? Yes, thank you Lord sa mabiyayang araw. Ayun oh, linaw. Ano ito? Ah, kahoy na malaki. Akala ko kung ano na. Ang laking ang kahoy nasa ilalim. Ngayon po ay nailigpit na natin yung ating lambat. Tara na po, uwi na tayo para makapagluto pa tayo dun sa dorm. Let's go. Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Magluto naman tayo ngayon ng prito. Magluto po tayo ngayon ng sinabawang gulay. So iprito muna natin yung ating mga nahuling tilapia. Prito muna natin yan. Ngayon po luto na yung ating pritong tilapia. Yan. Tapos nagpapakulo po tayo dito ng tubig sa ating kasirola. Maglagay na tayo ng luya. Yan. Magluto tayo ngayon ng sinabawang gulay o dininding. Kung ano lang po yung available na gulay sa ating rep. Tapos bagong isda. Dagdagan na lang natin mamaya pag kulang ang alat. Ngayon po, kuluan na ang ating pinapakuluan. Lagay na po natin yung ating natirang sitaw at saka kalabasa. Ayan. Mga natira sa ating rep. Kuluan na rin po. Ilagay na rin natin yung ating okra. Yan po yung natira natin sa niluto natin nung nakaraan na pakbet. Tapos ilagay na rin po natin yung ating isda. Paibabaw na natin yan. May pailalim pala. Yan. Pailalim na natin to para magkalasa na siya. Mabilis kasing maluto yung gulay. Tapos maglagay din tayo ng dried shrimp. Yan, ayos na yan. Lutuin lang po natin yan sa mahinang apoy. Huli natin yung ating dahon ng alugbati kasi wala tayong saluyot. Kaya yun na lang po. Masarap din naman siya. Yun, kuluan na po. Saglit lang na kuluan kasi mabilis maluto yung gulay natin. Ilagay na rin natin yung ating alugbati. Ang pinakahuli. Yan, marami yan. Parang masarap-sarap ang ating higupan ng sabaw. Gulay at isda pinagsama. Isang kuluan lang po yan. Luto na po ang ating diningding na gulay. Yan. Kain na rin po tayo. Ngayon po ay nakaluto na tayo. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito na magbigay sa akin physical ng pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Nagutom na. Kain po tayo. Bago pumasok mamaya sa trabaho, kain muna tayo. Sarap ng ating gulay. Sarap. Tapos yung ating isda, tilapia, yan. Kain po tayo. Talagang nagutom na. Bagay na bagay talaga yung ating pritong isda sa gulay. The best. Yung ganitong luto guys, hindi naman po ito authentic. Kumbaga kung ano lang yung available na gulay na pwede nating ihalo. Kaya madalas yung mga niluluto natin, hindi po kompleto yung ating mga rekado.
Minsan kulang-kulang. O kaya may mga ina-add tayo na ibang gulay. Ganun. Depende naman sa atin yun. Luya lang, pakulan lang sa luya, pwede na. Minsan nga dahon-dahon lang, okay na. Especially sa atin, pagka walang ganitong mga gulay. Saluyot lang, ayan, malunggay. Yan, alugbate, pwede na. Kahit hindi nalagyan ng ibang ingredients na gulay. Depende sa atin. Naalala ko yung lola ko, pag naguluto ng dinengdeng. Ano lang talaga, talagang puro na dahon-dahon lang. Gaya ng saluyot. Minsan nga wala pang isda. Talagang bagong isda lang talaga. Pagka may pambili ng isda, di haluan ng isda, ganun. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Thank you po sa inyong lahat. Sarap. Gulay. Saluhan niyo po ako ngayon sa ating pagkain.